Good morning sa lahat. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. 19 January 2025, nandito tayo sa aklat ng Efeso chapter 5, Mamuhay ayon sa liwanag. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Efeso chapter 5 verse 1, dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Verse 2, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Verse 3, kayo mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Verse 5, alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Efeso chapter 5 verse 6, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwael. Verse 7, kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. Verse 8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo na sa Panginoon, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Verse 9, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Verse 11, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Verse 12, kahiyahiyang mabanggit man lamang ng Verse 12 guys, kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Verse 13, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Verse 14, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan, at liliwanagan ka ni Kristo. Verse 15, kaya't mag-iingat kayo kung paano kayo namumuhay, mamuhay kayong tulad ng matatalino at tulad ng mga mangmang. Verse 16, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Verse 17, kita mo guys, matagal na to pero talagang punong-puno ng kasamaan ang daigdig. Sinasabi niya ngayon, yung ibig sabihin, nagsasalita siya sa panahon nila guys. So yun. Bilisan na natin, ba't lagi na lang ako namamaos? Verse 17, huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Verse 19, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tagubilin sa mag-asawa. Efeso chapter 5 verse 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Verse 22, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Verse 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Verse 26,
upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Verse 28, gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Verse 29, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at tinaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Verse 30, tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Verse 31, yung verse 30 guys, ulitin ko. Ephesians chapter 5 verse 30, tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Verse 31, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Verse 32, ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Ephesians chapter 5 verse 33, kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Tagubilin sa mga magulang at mga anak. Ephesians chapter 6 verse 1. Bilisan natin guys. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangakong. Verse 3, ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Katuruan para sa mga alipin at mga amo. Ephesians chapter 6 verse 5, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang siyat ninyong pinaglilingkuran. Verse 6, gawin ninyo iyan, may naman nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Verse 7, maglingkod kayo ng masaya, ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Verse 8, sapagkat alam ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni naman, maging siya man ay alipin o malaya. Verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at siya walang itinatangi. Mga sandatang kaloob ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 11, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Verse 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makalalaban kayo. Pakisabayan niyo na ako nabasa guys. Hindi ko alam kung pumipikit na mata ko or talagang lumalabo na naman yung salamin ko. Okay, kaya't isuot ninyo ang kasuotang verse 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo.
Verse 14. Kaya't maging handa kayo, ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Verse 15. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Verse 16. Lagi ninyong gawing panganangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Verse 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng espiritu na wala yung verse 17 guys. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Verse 18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Verse 19. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Verse 20. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo, kaya't ipinalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Mga pangwakas na bati. Efeso chapter 6 verse 21. Si Tikiko, na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon, ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Verse 22. Kaya't isinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Verse 23. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Efeso chapter 6 verse 24, last verse na ito guys. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat, sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo. So bukas nasa nasa aklat na tayo ng Filipos. Basahin nyo lagi guys kung ano ang umpisa talaga ng sulat. Apostol Pablo pa rin ang sumulat sa Filipos. Ang dami niyang sinulat ng lugar, no? Pero hindi niya sinali ang Pilipinas. How I wish. Bye everyone. God bless.